Okay, good afternoon po sa bawat isa. Welcome po sa pangalawang bahagi ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong subject ay Project Apollos. Dito po tayo sa the process of exposition. Sabi nga po ng kasabihan, mas mabunga ang isang taon na pangangaral na nakapag-aral kaysa 3 taong mangmang na pangangaral. So, proseso ng tinatawag na exposition. Tayo po muna manalangin. Let us pray. Exhaust, mag-pray. Open us in prayer. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan, salamat po sa pagkakataon nito na patuloy din pinagdalog sa amin upang makapag-aral ng mga aralin patungkol sa tungkol sa mga salita at pagkawan ng bagay nito, Panginoon. Tuloy na ipagkakatiwala po namin ang pag-aaral at katulad din ng pag-aaral sa amin po. Salamat po sa Panginoon ng Jesus. Amen. The process of exposition. Sabi nga, expository preaching is the exposition of one basic passage of the Scripture, which through an exegetical investigation discovers its original meaning and by theological reflection determines its implication, which the Holy Spirit first applies to the preacher, who then, by homiletical presentation, delivers its message to effect change in the hearts of the listeners. So, kaya I would suggest talaga ang preaching expository. Mas malaking factor. Sa expository preaching, sabi roon, ang ine-expose, one basic passage. Ano po? Pwedeng context. Kasi po, bawat context, meron po subject. Kaya kailangan, we need to consider the context. Ano po? Like for example, pagka buksan natin mga Bible, bigyan ko na ng mga passages. Punta tayo sa Bagong Tipan. Good afternoon po. Okay. Good afternoon. Oh, in the book of Mark, like for example, sa Mark chapter 2, from verse 1, hanggang verse 11 hanggang verse 13 na, no? Ito po isang tinatawag na one basic passage na pinag-uusapan diyan yung pong the paralytic healed, di ba? Yung paggaling ng isang paralitiko, yung paralyzed po. Page 21 po. Yun po yung passage na sinasabi. So meron pong makakuha ka diyan ng tinatawag na sermon outline. At yung sumunod, yung pagtawag kay Levi. Tama? From verse 14 hanggang verse 22. Yan yung sinasabi ko mga passages. Pagtawag kay Levi. Yung sumunod, yung from verse 23 hanggang verse 28, chapter 2 ng Mark, pinag-usapan natin. Yung question patungkol po sa Sabbath. The argument in connection to Sabbath or Sabbath day. Kaya mayroong passage, di ba? Yan ang passage. Kaya
mas safe ka kapag kaganyan po ang pamamaraan ng inyong pangangaral. Di po ba? Sabi nga, ano ini-expose? One basic passage of the scripture na gagamitan mo siya ng tinatawag na exegetical investigation. Amen? At pagka ginamitan mo siya ng exegetical investigation, madidiscover mo yung original na kahulugan. Amen? At sa pamamagitan daw po ng tinatawag na theological reflection, madedetermine mo yung implikasyon nito. No? Na kung saan si Holy Spirit ay mangungusap una sa tagapangaral at sa mga aaralan. No? Sa pamamagitan po ng homiletical presentation, ito yung panahon ng delivery. Po? Homiletical presentation, pagtayo na sa pulpito ito. Kaya kung ano pinaggagawa mo, no? Kung paano mo siya in-interpret, maapektuhan ang iyong homily, ang iyong pangangaral o pagtayo sa pulpito. So, kasi pinapresent mo through delivery, yung message. At kapag ito ay talagang nahimay-himay, meron tinatawag na changes. Ang epekto, changes. No? Change in the life or in the hearts of the listeners. Very powerful ang salita ng Diyos. Amen? So, yan yung ating trabaho. Ang manual natin, nakita niyo yung ancient text. Tapos may arrow. Ang unang arrow, sulat nyo, exegetical investigation. Exegetical investigation. Ayon sa definition natin ng the process of exposition. Paano po gagawin ang exegetical investigation? Ito po yung mga tanong na dapat po natin isaalang-alang. What is the writer saying through this text to the original recipients? Amen? Ano po ang ipinapahiwatig ng nagsulat? No? Ano ang sinasabi ng nagsulat patungkol sa talata na ito? Patungkol sa kanyang sinulatan. Ano po? Kaya ang sinulatan po pwedeng individual na tao. No? Like for example, si Paul, meron siyang mga tinatawag na pastoral epistle. May letter kay Timothy. May letter kay Titus. Diba? May mga ganun mga pagkakataon. Minsan naman, ang sinulatan, ang recipient, church. No? Church. O yung iglesia mismo. Kailangan natin salang-alang po yung mga bagay na yon. Kasi merong original recipient. Minsan naman, ang sinulatan, Israelita. Diba? Lalo sa Lumang Tipan. Common yan. Letter para sa mga Israelites. So, may mga ganyan. O kaya, pag particular, sinulat sa isang tao. Diba? Kaya, yan ang kaya pag nagpapaliwanag, syempre, ang sabi ni Pablo kay Timothy, bago tayo makialam, bago tayo ipasok natin ating mga sarili. Ang sabi ni Pablo sa iglesia ng Ephesus, may recipient. Hindi po tayo ang first-hand recipient. No? Pwede siguro second-hand recipient na lang. Pero meron po talagang mga unang mga grupo ng mga tao na sinulatan. Sino yun? Sa labas? Umisilip. Kakilala niyo. Sino yan?
So, yun po yung exegetical investigation. At sa exegetical investigation, di ba sabi ko nga, ginagamitan natin yan ng mga tanong. Kaya nga nag-iimbestiga ka eh. No? Para kang NBI yun. Di ba? Yung tanong na 5W and 1H. Okay, sumunod na araw, yung tinatawag na theological reflection. Theological, yung unang tapos hindi sa baba reflection. Dito po, ang tanong na dapat masagot, what does this text mean to me and my audience? So, sa theological reflection, pumapasok ang tagapangaral. Ano ang kahulugan ng talata na ito sa akin? Ano ang katuturan ng mga talata na ito sa mga aaralan ko? Theological reflection. Diyan pumapasok yung tinatawag na drawing out the principle. Diba? So, pumapasok ka na doon. Nilalagay mo na yung sarili mo. Ano connection nito sa buhay namin? Ano katuturan nito sa pangangaral ko sa Sunday? Diba? Anong kalalagayan ng church na may kaugnayan sa kalalagayan ng sinulatan ni Pablo, like for example. Kasi minsan, history repeat itself lang din naman eh. Problem noon, problem din ngayon eh. Diba? Kaya maghahanap ka ng kasalukuyang kalalagayan ng simbahan na po pwede mong i-connect sa mga talata ng Bible para malinawan sila. Di ba? Like for example, pag may mga awayan, di ba? May disputes. Maghanap ka ng mga talata. Expose mo yung mga talata. Pagkatapos mo maipangaral, malalaman nila kung ano yung mga reflection nito at paano isa sa pamuhay. So, yun po. Sumunod na araw, homiletical presentation. Ang tanong na dapat masagot, what is the best way to communicate what this text is saying to us today that will affect change? Kaya meron tayong tawag na epekto ng pagbabago. Mahirap niya, baka mamaya nangaral kayo o nangaral, matapos mangaral, sa halip na nagbago, nagkagulo. Di ba? May mga ganun na. Hindi nagamitan ng maayos na exegetical investigation. Hindi nagamitan ng maayos na theological reflection. Diba? So, sa panahon ng homiletical presentation, ito na yung pagtayo sa pulpito. Paghahayag na ng mga talata. Pag-i-expose na ng talata. Pagpe-present na ng mga talata. Amen? Kaya nga, sabi na, the best way to communicate. Diba? May kanya-kanya tayong kaparaanan. Pero siguraduhin natin, best way to communicate. Amen? Kailangan nag-upgrade din ang pag-communicate natin. Merong anointing with boldness. Amen? Kasi meron po tayo pamamaraan dati, pamamaraan ng 80s, 90s, hindi na advisable sa pamamaraan ngayon. Di ba ba? Kasi meron ako narinig na ganyan. Ito yung preaching nito, yung pagtuturo nito. Sinaunang style. Gamitin mo ngayon yan. Hindi ka tatanggapin ng generation ngayon. Iba na ang generation ngayon. Iba? So, kaya kailangan pati preaching nag-upgrade. Teaching capacity natin nag-upgrade. Diba? Lahat upgraded eh. Ikaw mapag-iiwanan. Style mo,
style ng mga 80s preacher pa rin. Preaching mo, style ng mga, yung mga ano eh, yung mga kwentology pa rin. Di ba maraming ganun, no? Kwentology. Puro buhay ng may buhay. Eh, hindi na po kinakagat yan. Dapat talaga upgraded. Kaya ang pag-aaral hindi po natatapos. Amen? Continuous ang learning. So, what is the best way to communicate? Amen? Basta yung, gamitin mo yung best way to communicate. Hindi boring. Ba? Ay, pag boring ang communication eh. What this text is saying to us today. Take note ha, yung text, ano koneksyon ng text na ito ngayon sa mga tagapakinig mo, sa mga inaaralan mo. Kaya yung text na yan, napakahalaga ng proper interpretation yan. Di ba? Tamang pag-i-interpret, pagkatama ang interpretasyon, nagamitan ng exegetical investigation, siyempre, pati yung aral, pati yung pangangaral, best pa rin. Ang resulta, anong epekto? Life-changing. Amen? Bumabago talaga ng buhay yan, salita ng Diyos. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Kaya ang ikino-communicate, inuulit-ulit ko, ang ikino-communicate, Word of God. Amen? Not word of man. Diba? Yun ang ikino-communicate. So, what this text is saying to us today, that will effect change. So, ano epekto yung pinakahuling araw? Modern audience. Modern. Amen? So, dapat, ito po mga tagapakinig ngayon, itong mga inaaralan natin ngayon, sila po ay makaka-catch up. Walang ano. Okay na. Clear? Meron kayong question? Pumapasok din dyan yung 5Ds. Diba? Pagdating sa, yung ancient text, genre yan. Diba? Distinguish the genre. Sa exegetical investigation, pumasok yung dalawa. Distinguish yung discerning the author's intention, and then, digging out the history. Pagdating sa theological reflection, pumasok ang drawing out the principle. Diba? Pagdating sa homiletical presentation, ito na yung exposition. Para bang, ipapakain mo na yung niluto mo na pagkain. Amen? Dapat amoy pa lang yan, no? Nagluto ka ng adobong baboy, amoy pa lang. Bango-bango na. Yung gutom, lalong nagugutom. So, kahali-hali na, kumbaga. Kaya, minsan, sabi ko nga halimbawa, ang church, meron kayong 3 preacher na nagpalit-palit sa loob ng isang buwan. O 4 na preacher. Yung audience, hindi na iaalis kung minsan na namimili ng preacher. Tama. Pag alam nila ang schedule na mag-preach, boring mag-preach, hindi na magsisimba. Di ba? May mga ganun Kaya, pagka wala, si pastor ng mga ngaral, wala na naman tayong dyan. Lumang style. Di ba? Wala pang sense yung mga ganun. Wala kang mapupulot. Kaya napakahalaga po yung ating pong trabaho. Amen? Yung bang inaabang-abangan yung ating pong
paraan ng pangangaral. So, the process of or proper exposition. Roman number 1, meron kayo, di ba? The preparation for exposition. Paghahanda bago ka tumayo sa pulpito. Amen? Ano po ang mga paghahanda na dapat mong ihanda? Of course, begin with prayer. Amen? Wag po tayo maging kampante sa ating pinag-aralan. Wag po tayo maging kampante sa atin pong tagal ng mga ngaral. Diba? Wag po tayo maging kampante sa mga outline natin noon na mga naisulat na natin. Magsimula tayo sa pananalangin. No? Ang pananalangin, implikasyon ng iyong tinatawag na pagsandal sa makapangyarihan Diyos. Amen? So, begin with prayer. So, ibig sabihin, anticipating God's direction. Di ba pinagpe-pray din natin eh, Lord, anong mensahe mo sa Sunday? Lalo kung yung preaching every Sunday, hindi naman ito na, may program na, mayroon ng topic, sa loob ng isang buwan, ito yan. Kahit nga meron ng topic yan, meron na. Pagpipray mo pa rin yan, magpipray ka, maghahanda ka pa rin. Di ba? Lalo na kung walang topic talaga. Di ba? Anticipating God's direction. Minsan nga, naghanda ka. Tapos umaga, biglang parang hindi ito yung preaching Parang yung nararamdaman mo, parang Meron po. hindi ito parang may gusto si Lord na iba. So magre-research ka, mag-ano ka. Nababago. Diba? Pinabago ni Lord. May mga ganun po. Ngayon, pinilit mo kung minsan. Sabi ni Lord, baguhin mo, pinipilit mo. Nung tumayo ka, Wala. may kulang. Ramdam mo yun, di ba? Ramdam nyo, mga preacher, Yes po. pag ikaw nangaral, matapos ka mangaral, ramdam mo kung napagpala ang miyembro. Ramdam mo kung na-bless. Kasi ikaw mismo ang unang nabibless. Tama? Dumating ba sa panahon na inyong pangangaral na nangangaral kayo para kayong parang lutang, Blanco. blanco? May panahon na ganoon. Kasi, kaya dumarating yung mga ganoon, pinaparamdam na sa atin ng Panginoon na huwag kayong maging kampante sa inyong sarili. Laging relying on God. Amen? So, letter P, acronym po ng prayer, P stands for praising God for who He is and what He has done in your life. Praising God. Amen? Letter R, ibig sabihin, repenting and asking God to forgive you of your sins. Amen? Yun. R means repenting. Confession is different from repentance. Amen? So, confession, ibig sabihin, paghahayag ng iyong mga kasalanan. Ang repentance, ito yung pagtalikod, no, sa mga kasalanan. And letter A, asking God to use your time of study for His glory. Amen? Asking God, using your time of study for His glory. Kaya binabalik-balikan po natin ang sermon outline. Hindi po yan, isang beses mo lang binasa, ginawa, pabayaan mo na. Balik-balikan natin, namnamin po natin ang mga talata. I-meditate natin ang mga talata. Mga puntos na nilagay mo dyan. Mga subpoints na nilagay mo dyan. No? Mga illustration na inilagay mo dyan. Binabalik-balikan po yan.
Di ba? Kumbaga sa ano pinipiga talaga ng gusto. Amen? Kasi minsan, kampante na tayo, okay na, meron na akong hotline. Sa Sunday, yan na yun. Pero hindi mo naman ninamnam ng gusto. Hindi mo naman hinimay-himay ng gusto. Nakitawid na. Kaya pagdating sa pulpito, may kulang. Diba? There is something missing. Amen? Kasi nga, yung iba sa atin, umaasa sa tinatawag na tagal ng mga ngaral. Diba? Like for example, may mga outline kayo. Matagal, ilang beses ko na pinangaral ito. Diba? Yung konteksto na ito. Pero pagdating ito sa pulpito, nung pinangaral mo noon, naramdam mo yung anointing. Pero nung ipinangaral mo ngayon, same topic, same message, lack of anointing. Naramdaman nyo yung gano'n? Yung mga gano'n talaga. Kaya, kay Lord, walang problema. Nagkakaproblema sa ating preparation. Tama ba? Nagkakaproblema sa pagbababad natin sa presensya niya. Pagbabad natin sa meditating on His Word. Kasi habang minimeditate mo yan, habang inaaral mo yan, word for word, di ba? Lalong napipiga lalong binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Asking God to use your time of study for His glory. Yielding your will to His in a spirit of humility and obedience. Amen. Yielding your will. Sandal ka sa Kanya. Diba? Magpakumbaba sa Panginoon. Amen. So, lahat tayo matatamaan dito. Kala natin, basic na pinag-usapan natin. Pero marami mga pastor, kampante na. And letter E, entreating for others who will benefit from your study. Entreating, what does it mean? Pagpe-pray mo yung audience mo, di ba? Gamitin mo po ako, Panginoon. Mapagpala po ang mga tao na makikinig ng aral na ito. Mabuksan ang kanilang mga isip, puso, di ba? Mabago ang buhay. Kasi habang nagpe-prepare tayo yung unang nakikinabang. At pangalawang makikinabang, yung audience. Di ba? Yung aaralan mo. And letter R, rejoicing in what God will accomplish even before it happens. Amen? Meron kang rejoicing, no? Lord, ngayon pa lang, nagagalak na po ako. Ramdam mo yan, no? Meron kang gagawin sa aming kalagitnaan. May himala na mangyayari. Ina-anticipate mo yun. Diba? Kasi always remember, every time na mangangaral po tayo, there is an unseen personality na nagmumove in the midst of us. And who He is. He is the Holy Spirit. Andiyan si Holy Spirit na gumagalaw habang ipinapangaral ang kanyang salita. Amen? There is an unseen personality. So, ano po yung acronym na to? Una, P. Praising God for who He is and what He has done into your life. Marami kang dapat ipagpasalamat kay Lord. Amen? Repenting. And asking God to forgive you of your sins. Bakit kailangan na repenting? Bakit kailangan humingi ng tawad? Kasi ikaw ang magiging alulod Di ba? Yung Word of God, pure and holy, dadaloy sa iyo.
Eh, paano ko ikaw, alulod marumi? Di ba? Dadalo yung malinis na salita ng Diyos sa buhay mo. Nakaramdaman nyo yun? Yung parang medyo, meron kang gusto sabihin pero ikaw ang sabit? Tama ba? Parang, ikaw ang unang tatabaan Kaya pagka inaana mo, ine-expose mo, ikino-communicate mo, parang medyo alanganin, yun, tama, yung word na alanganin ka. Yan. Yun ang Kaya kailangan clear ang alulod. Amen? Tama ba? Alulod tayo. Alulod ng salita ng Diyos. Yung A, asking God to use your time of study for His glory. Yielding, pagsandal sa Kanya. Amen? At hindi ka na masasandal sa Kanya kung hindi ka nagpapakumbaba. Amen? Ibig sabihin, pag hindi ka sumasandal sa Kanya, nagmamalaki ka. Pag hindi ka sumandal sa Kanya, kampante ka. Kampante ka sa pinag-aralan mo. 20 years na akong preacher. Yung mga ganun no? Ilang beses ko na ipinangaral ang topic na ito. Yan, ganun mga mindset no? Kaya, no need to prepare. Galing Dumating na ba sa punto ng kaisipan natin yung mga ganyan mga bagay? Aminin natin ang katotohanan. Dumarating din. Di ba? No, lack of preparation tayo Okay, Roman number 2. Sige po. May Dagdag. Madalas kong nararanasan noon, noong kabataan ko, hindi ko pa alam ito masyado mga preparation ng sermon, mga exegetical studies. Doon ko madalas naranasan yung nagbabago ako ng mensahe. Pagdating ng time na mag-preach na ako parang hindi ito mensahe nito. Pero napansin ko, in comparison noon at ngayon, may dahilan yun. Madalas yung mga nagbabago na... Napakadalang naman nun. Oo, yung nagbabago. Madalas na nagbabago ako na parang hindi ito mensahe ni Lord. Parang hindi itong gusto niya parating. So maghahanap ngayon ako, last moment. Ang ibig sabihin lang no, nakita ko, kulang ako doon sa itong acronym na to. Kulang ako dito. No? Very short yung time ng preparation. Kulang basta sa isang draft, nagra-draft lang ako ng mga versikulo, puntos ko na maisip ko, kung ano yung mga dati ko lang alam, gano'n. Tapos, pag meron akong narinig na message sa radyo, meron akong narinig na message, ganda yun. Ma-dissolve yung aking prunip. Mapapalitan at ang interpretasyon mo doon, may ibang mensahe si Lord na ipinapapreach. Only to find out, ngayon na medyo nag-aaral-aral na tayo, na hindi pala si Lord basta talagang kasi kapag nagpiprepare ka ng mensahe, nagbabasa ka, nag-aaral ka, pinagpipray mo naman talaga yun. Pero bakit pababago ng Lord? Di ba? Hindi si Lord may gawa ng sermon. So, ganun yun. Ating, kulang natin. Kasi for almost 3 years na ngayon, naman, hindi pa ako nakapagbago ng message mula nung tinayo namin yung church. Dahil, unang-una, nagpipray ko yung title, yung tema, tapos yung introduction, tapos yung point number 1, merong example, illustration, analogy verses, point number 2. Tapos, hahaba yung aking, mabubuo na yung aking sermon outline, mukha niya, no? Mabubuo na. Pag binalikan ko yun, naiiyak ako sa sobrang ganda ng mensahe nila yung Lord sa akin. O sasabog ng bibig. Ikaw yung una nagbe-benefits Ganda naman itong mensahe mo sa akin na ito, Panginoon. How come na hindi ko ito sasabihin sa mga tao? So pagka inilabas ko na ngayon, sabog na ngayon, matok na ngayon, ang lakas na ngayon. Wala talaga pagbabago. Unang-una, nagawa mo na yung message na
hindi ka magbabago talaga. Ganun ang naranasan ko. Nakita ko yung nagbabago ng message, mga hindi prepared. Oo. Kulang sa preparation. Maaring, yun lang ang gusto nila. Yun lang yung gusto nila. Oo, pero hindi yun ang gusto ni Lord. Oo. Yung mga ganun kasi. Una kasi hindi na ipag-pray, hindi na Yun, i-meditate, lack of prayer. hindi na exegete ng gusto. Mga ganun. So, maganda ito, ano? Yung acronym lang na ito, napakahalaga nito sa preparation. No? Okay. Preparation yon. Ngayon, Roman number 2, the process of exposition. Proseso. Number 1, kailangan natin isaalang-alang ang tinatawag na exegetical investigation. Paano yun at kailan yun? Dito po sa pamamagitan ng exegetical investigation, we are ascertaining the author's intention. Ascertaining the author's intention. Kailangan natin isaalang-alang. Spelling A-S-C-E-R-T-A-I-N-I-N-G. Ascertaining the author's intention. Kaya bilang mga mangangaral, wag natin i-violate yung intensyon ng author. Don't interpret the text out of its context. Amen? So, isaalang-alang natin kung ano po ang gustong ipahiwatig ng author. Dami na po mga talata na atin pong pinag-aralan. Diba? Like for example, yung pong very common, isa nga, tingnan natin yung 2 Corinthians 9 ba yun? Nine, 6 to 7. Na sabi roon, now this I say to you, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ginamit po ito ng iba sa kanilang pagbibigay ng kanilang ikapo. Diba? Pero hindi po ito connected sa ikapo. Kung ma-ascertain mo ang intention ng author, these texts are not connected sa tithes. No? Ang text na ito ay nakapaloob doon po sa tinatawag na sacrificial giving. Diba? At sa context po nito, meron pong tinatawag na sacrificial giving, pagbibigay doon po sa church, sa kabilang simbahan na nangangailangan. Pero bugbog ang talata na ito, gamit na gamit ang talata na ito ng mga nagbibigay ng ikapo. No? Ginagamit nila 9:6 to 7. Ano sabi ulit doon? Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Maganda na sana yung una no? No? Yung naghahasik ng konti, aanin ng konti.
Di ba? Ang nag-aasik ng marami, aani ng marami. Di ba? So, pero pagdating ng verse 7, tinanggal na naman. Each one, must do just as he purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Tagalog po, verse 6, verse 7. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sarili. Yun, ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob. At hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay Kaya, ay siya Kaya, ayon sa sariling pasya. Di ba? Gamit na gamit eh. Ay, pastor, sariling pasya ko ito. Di ba? Pastor, maluwag sa loob ko ito. Di ba? Pastor, hindi ako napipilitan lang. Di ba? Kumita ako ng 50,000. Ginamit na 7. Talatang 7. Di ba? Magkano ikaw po ng 50,000? 5,000. Nagbigay ng 500. Yung pala yung 10% sa Di ba? Tapos talatang 7 talaga ginamit. Tides of the tides. So, hindi po yan connected sa tithes. Amen? So, pag sinabing tithes, ikapo. Diba? Ang kumita ka ng 50,000, 5,000 ang dapat mong ibigay. Kung tithes ang pag-uusapan. Diba? Kaso nga, ginamit verse 7 Inabuso yung verse 7 ng mga kuripot. Di ba? Inabuso yung verse 7. Samantalang ang konteksto ng 9, sacrificial giving sa iglesia na nangangailangan. No? Ambagan yan. Not connected sa tithes. Kaya kailangan yung tinatawag na ascertaining the author's intention. Ang dami pong na-violate na talata. Ang daming mga talata na hindi nabigyan ng katarungan. Kung buhay lang talaga yung author. Magre-react talaga yung author. Di ba? Dami yan. And number 2, theological reflection. Anong dapat mong isalang-alang? Addressing the people's question. Diba? Ma-address yung kanilang mga katanungan. Address yung kanilang spiritual needs. Amen? So, yun po sa tinatawag na theological reflection. Matugunan yung kanilang mga katanungan. Kaya yan, pagka nililinaw mo sa kanila yan, yun pala yun. Di ba? Ayon sa author, hindi pala tithes yan. Di ba? Sacrificial giving pala yan. Kaya, minsan kasi nakakalungkot Pastor pag gumagamit ng ganyan. Di ba? O kaya yung mga leader ng iglesia, magbigay kayo ayon sa ipinasya ng inyong mga puso. Maluwag sa loob. At hindi napipilitan lamang. Paano ko, Pastor? Kumita nga ako ng 50,000. Hindi naman maluwag sa loob ko yung magbigay ng 5,000. Paano, Pastor? Napipilitan lang. Hindi nga yan ang Kaya nga, magkakaroon ng malaking question pag ginamit mo yung talata na yan Magkakaroon ka ng tinatawag na pakikipagdebate pa Diba? Using that text, not in a proper Kaya ganyan kaganda yung exposition, pag-i-expose ng mga talata. Kasi madalas tinatanggal natin, diba? Maraming mga Christian, isang talata tatanggalin sa konteksto. Diba? Tapos bigyan na ng kahulugan. Out of context nga Tanungin mo ang author.
Di ba? Lumalampot na. Dampot-dampot yan. Yung ano, patsi-patsi na talata. Tsaka bibigyan ng tinatawag na kahulugan. Yan. Tantanan na natin yan kasi magiging kulto lang tayo dyan. Dami na nga kulto, madadagdag ka pa. Lalo nang ano, lalo nang nagka-problema. Okay, number 3, homiletical presentation. Announcing the sermon's application. Announcing sa presentation. Sabi nga we can make a good sermon outline when you preach ineffective. Do you have a sermon outline, good sermon outline? No. May magandang sermon outline ka, galing pa nga kay Spurgeon yan Kay Martin Luther pa yan 'Di ba? John Maxwell pa yan no? Talagang ganda-ganda ng pagkakabalangkas. Pero pagdating sa presentation, sablay. 'Di ba? Malaking bagay yung presentation Parang panahon ng exegetical investigation, nililimliman mo siya, 'di ba? Naaral mo siya. Pagdating ng homiletical presentation, ito naman yung pagluluwal mo. No? Kasi doon nakabatay ang tagumpay sa pagluwal ng bata. Paano mo siya may luwal na maayos? Doon din nakabatay ang tagumpay ng iyong exegetical investigation sa homiletical presentation. Amen? Kaya pagbutihin natin ang pagtayo sa pulpito. Ganyan kahalaga po yun. Announcing the sermon's application. Roman number 3, the presentation of exposition. Ito na yung presentation of exposition. Yung blanco, asking the Spirit's anointing. Amen? Asking the Spirit's anointing. Napakahalaga ng anointing. Amen? Iba talaga yung anointed preacher. Di ba? Merong tinatawag na anointing from the Holy Spirit. Ang sarap ng araw kapag ganun. Phase 1. Nasa phase 2 tayo di ba? Phase 1. The exegetical investigation. Para lalo maging klaro, no? Exegetical investigation. Ibig sabihin, ascertaining the author's intention. Yan. Hindi pwede na hindi natin saalang-alang ang author. Amen? So sabi nga, expository preaching is the exposition of one basic passage of the Scripture which through an exegetical investigation discovers its original meaning. Take note, discover its original meaning. And by theological reflection determines its implication, which the Holy Spirit first applies to the preacher, who then, by homiletical presentation, delivers its message to effect change in the hearts of the listeners. Amen? Kaya, totoo yung sinasabing, mas babunga ang isang taon na pangangaral na nakapag-aral kaysa 3 taong mangmang na pangangaral. Di ba? Step 1. Ito po. Sa pamamagitan po ng exegetical investigation, read the passage like a pro. P-R-O. Paano yun? P stands for purposefully.
Yon. R stands for repeatedly. And O stands for observantly. Kaya akala natin, ganun lang basta pangangaral, ano? Read the passage like a pro. Amen? Unang basa ng talata, context, hindi mo pa makikita masyado yung kinang niyan eh. Binasa mo lang eh. Di ba? Nabasa mo. Pero yung diwa niyan, yung sense niyan, wala pa. Basahin mo uli. Nadagdagan. Medyo may mga luminaw. Basahin mo uli. Yung pangalawang pagbasa mo, lalong luminaw. Basahin mo uli, himay-himay na pagbabasa. Therefore, having these promises, may promises di ba? Sino mga pinangakuan? Beloved. Yan. Tapos let us cleanse ourselves from all defilement. May mga promises pala sa mga minamahal niya. Anong utos niya? Let us cleanse ourselves from all defilement. Take note ha. Sabi pala dyan, hindi from some defilement. Kasi pagkikita, ma-analyze mo yun eh. Di ba? Intindihin mo lang maigi yung talata. Amen. Repeatedly. Kaya hindi po pwedeng tamad ang pastor. No? Tamad magbasa. Ulit-ulit yan. Hanggang mapiga. Hanggang ilitaw niya sa'yo yung mensahe niya. Hindi yung ikaw magbibigay ng mensahe sa kanya. Ikaw yung maglalapat. Siya, habang binabasa mo siya. Habang inuurirat mo yan, ina-analyze mo yan, meditate mo yan. Ito yung napakahalaga nito. Kala natin, basta-basta lang magpipreach. Diba? Observantly. Word for word, observe mo yan eh. Sabi nga, tanungin mo lang yan ang tanungin. 5W and 1H. Sasagot yan. Amen? Hanggang mahimay-himay yan. Amen? Yan pala yung PRO. Purposefully. Repeatedly. Observantly. Okay? Tingnan, haba kasi nang gusto ko ibigay ng example. Sa John chapter 3 verse 1 to 18, like for example, diba? Mahaba yun. John 3, 1 to 18. So ito Bishop yung itong pro, Yeah. ito yung way of reading Yes. sa delivery ng message na upon preaching na talaga. Upon preparation. Upon preparation. Preparation pa lang. Upon Kasi nasa preparation. exegetical investigation tayo. Exegetical, okay. Dito pa lang. Habang nagpe-prepare ka talaga. Ito yung trabaho ng pastor. Kailangan talaga ng pastor masipag magbasa. Kaya hindi oo. Hindi magbabasa ka Sunday na. Sunday na morning, Sunday na madaling araw na. Yung gata, lalo ng pinipiga lalo. Yun, parang sponge, di ba? Yung, habang siya, pinipiga talaga eh. Kakatasin mo talaga yun. Nakakasin. Ayan. Na-share ko naman na sa inyo yung John 3:16 eh, no? Kasi naging debatable pa ito eh nung nagtuturo ako sa Talayan. Sino may sabi kanina pangungusapan John 3:16? Who's talking? Dalawang grupo. Sabi ng isa, grupo, yung author. Sabi ng isa, si Kristo. Sino may sabi? Si Christ o yung author? Si John ang author, di ba?
the writer itself. Di ba? Who's talking? Tapos naging majority pa mga Bible school student yan, ha? Mas marami silang naniwala kay John. Kasi sila yung Naging minority yung naniwala na si Jesus Christ. Kayo, sa inyo, sino may sabi nun? Kanino pangungusap niyo? Si John? Kay John o kay Christ? Di ba? Si John ang nagsulat. Di ba? Pero ninanarrate niya lang, di ba? Yung discussion, yung communication between Nicodemus and our Lord Jesus Christ. So meaning to say, ang nagsalita, si Kristo. Conversation nila ito. Yes, conversation eh. Paano si John? Sana po ba? Yun nga eh. Palibasa, si John ang author. Si John daw may Mali sabi. naman. Diba? Kaya may Bible na yung red. Yun. Yun ang inano ko. Di ba? Yes. Merong Bible na ganon. Na kapag ka red letter, it's either si God the Father, or our Lord Jesus Christ ang may sabi. Eh, tinignan nila sa book na yon, sa Bible na yon. Red letter nga. Ibig sabihin, si Kristo nagsalita. Pag-umusap ni Kristo ang John 3:16. Oo. Eh, yung mga debater, iba ganun, mga debater eh. Didepensa pa rin nila yun. Ayaw pa rin maniwala basta-basta. Kaya pagka nakapagturo ka doon sa mga pilosopotasyo na gano'n, mahilig sa debate. Konting didebatehin talaga. Kaya na nagturo ako ng Hebrew, tahimik, silent. Di ba? Sabi ko, yun lang pala kailangan yung subject para manahimik kayong lahat eh. Di ba? Hebrew. Yung basic Hebrew. Kasi puro letter, puro sulat lang. Sulat talaga eh. Memorization, sulat, di ba? I-memorize mo ang Hebrew alphabet, no? Hebrew vowels, no? So, ganun eh. Pero, mahilig sila magdebate. Kaya kapag ka ikaw, magtuturo ka sa mga ganun, hanapan ka lang lagi ng butas. Kaya kailangan, kaya mo siyang i-depensa. So, ito po. Dapat pasado tayo dyan. Balikan natin yung atin pong pangangaral. May mga sermon outline tayo. Bukas magsisermon tayo. Huwag isang beses lang binasa. Ulitin nyo yan. Pigain nyo yan. Analyze. And step number 2, realize your subjectivity. Subjectivity. So, ano kaibahan ng objectivity and subjectivity? Di ba merong, merong kaibahan yung dalawa. No? Ang i-realize mo, your subjectivity. So, ibig sabihin daw ng subjectivity, it is individual or individual perspective, individual beliefs, or experiences to interpret particular situation or particular passages. That is subjectivity. Individual perspective, kaya lahat tayo may mga kanya-kanyang perspektibo, di ba? May beliefs, individual beliefs, or individual experiences to interpret particular
passage or situation. Subjectivity. Kasi lahat talaga ng bumabasa ng Bible, meron ng karga yan. Di ba? May kanya-kanya tayong karanasan. Di ba? So, yung kabilang banda, yung objectivity, based on factual evidence. Meaning to say, in connection to objectivity, kino-consider mo yung tinatawag na fair, not bias. Di ba? Amen? For you to interpret it properly, Based on factual. based on factual evidence. Yun ang objectivity. Yan. Kaya kailangan daw po natin ma-realize. I-realize natin yung tinatawag na our subjectivity. Meron ding magandang definition si Google. Objectivity refers to truth based on verifiable facts, Yun. evidence, and reality completely independent of personal feelings or biases. So, wala ano to, Oo. pangkalahatan. Talagang- General truth. Oo. Subjectivity, however, is rooted in individual perspectives, Yun. emotions, and interpretations, meaning it varies from person to person. Na nasagap niya lang. Oo. Kaya marami tayong mga turo ng mga pastor natin nung 80s. Eh, no? Niya akala natin, okay na yun eh, no? Kala ko tama. Kala mo tama eh, no? Kala lang. Kala yan pala eh. Parang tama eh, no? May tama. Kaya dala mo rin. Di ba? Parang ituturo mo rin. Kasi ito narinig mo kay pastor. Pero kung pag may objectives ka, no? Yung factual talaga. Factual evidence. Kaya marami mababaling mga teaching eh. Di ba? Sa pag-aaral natin ng hermeneutics. Napakahalaga nun. Yung mga karga natin dati, mga biases natin, mga pre-understanding natin. Subjectivity yan eh. Pag pinilit natin yan, yun ang magiging interpretasyon pa rin natin. Ayun na narinig ko noon eh. Dapat hindi ganun. Dapat objectivity. When we read the Word of God, studying the Word of God, we have a proper objectives. When you have a proper objectives, kung ano yung factual, yun ang lilitaw talaga. Kaya kailangan ang OIA. Tatlo yun, ano? Observation, interpretation, application. Ang nangyayari, nawawala ang interpretation. Nagiging OA. Di ba? So, tingnan niyo ano na yan. Ganyan kahalaga. Okay. Next illustration sa exegetical investigation. Nakita niyo yung interpreter? Interpreter. Manual niyo? Interpreter. Ayan. Meron na siya, di ba? Tapos meron siyang mundo eh, di ba? May mundo si interpreter. So, interpreter, sino yan? Hindi yung author, ah. Yung ngayon. Very challenging yung interpretation, di ba? Yung proper interpretation. Etong si interpreter, meron siyang unang cycle, personal bias. No, di ba? Personal bias. Lahat may bias yan. Di ba? Pangalawa na cycle o circle, cultural bias. At yung pangatlong circle ni interpreter, merong theological bias. Di ba? Ito nyo? Kaya mahalaga na sana na mapanood din nila itong mga to. Yung tinatawag na, siyempre, personal bias, bago nagbabasa lahat tayo, may mga ano yan eh. Yung cultural bias refers to tendency
to make judgment based on one's own culture, no? Background. No? Referring to tendency na ikaw ay mag-interpret or mag-judge base, no, sa iyong sariling kultura, no, or culture background. Di ba? Kaya kung minsan, lahat tayo may mga pinagdaan ng mga tradisyon, kultura eh. Kaya pilit na itinataas ang kultura at tradisyon eh. Yung Bible nasa baba. Diba? Yun ang nagiging angat. Tayo po, pag nag-i-interpret tayo ng Word of God, ito yung ang angat, Biblia, Bible. Yung tradisyon, yung kultura, nasa ilalim. No? Pag ang kultura, lihis sa salita ng Diyos, kapwera yun. Diba? Ito lagi ang pinaka-higher authority, inerrancy, yung Bible. Yan ang basehan ng lahat ng doktrina natin. Diba? Kahit karanasan, no? Pag hindi tumugma kay Bible, kahit siyensya pa yan, pag hindi siya tumugma, si Bible pa rin ang ano. Amen? Yung Word of God pa rin. About theological bias. Diba? So, may tanong nga dito eh. Ang tanong, truck, barko, at eroplano, ano ang mataas sa tatlo? Truck, barko, eroplano, ano ang mataas sa tatlo? Analyze the question. Hindi sinabi ko yung malaki. Sinasabi ko siya yung mataas. Ano ang mataas sa tatlo? Ano ang tanong? Hindi alin. Di ba? Yun na, di ba? Sa tanong pa lang eh, no? Hindi alin ang pinaka-alin eh. Mataas. Kasi pabigla-bigla tayo, ano ba, sasagot ka agad. Ano mataas sa tatlo? Aeroplano. Ha? Aeroplano agad eh kasi. Analyze the Plano question. yung sagot kung alin ang mataas sa tatlo. Ano? Kasi yung bubong nila, ano mataas sa kanila. Ito. Yung ang itinatanong, ano Ano? ang mataas sa tatlo? Ano ang mataas sa tatlo? Ay di yung apat, pang-apat. Anong... Tama yung sinabi mo eh. Anong mas Kung mataas ang sa tanong tatlo? ay alin ang mataas sa tatlo, mamimili ka doon. Di ba? So yung sagot mo lahat yung pero plano ba? Anong mataas sa tatlo? Di apat. Yung theological bias, teacher, ano to, dito nakasalalay ngayon kung ano, Oo. anong church affiliation ka. Yes, oo, di ba? Kung ikaw ay Baptist, Yun. kung May, Pentecostal, Charismatic, yung theological bias. no? Oo. Kaya para talaga mapag-aralan mo ang Biblia na walang bias, kinakailangan mo pa rin mo lahat to. Yes, oo. Pati yung Kailangan, karanasan, personal bias yan eh. Karanasan ko to, yes. mahirap baliin minsan ang karanasan eh. Pero para maalis yung gap sa text, I-angkla mo pa rin. alisin mo yung personal bias, cultural, tsaka theology. Bible lang talaga yung gagamitin mo. Pinaka- Hindi mo siya interpret based on kung ikaw ay Southern Baptist o Pentecostal. Oo. Kasi nga, yun nga nangyayari eh. Kaya doon nagkaroon ng mga ano eh. Yung theological bias eh. Yun ang problema eh. Dahil Dapat hayaan natin ang Bible na kumurek ng mga theological bias Actually, na itong pinakamabigat sa lahat yung pangatlo. theological bias. No?
Kasi nga, may karga ka talaga na dala natin turo ng mga ano eh. Walang una. Oo. Kailangan natin huburin talaga yung ano na yan. Ngayon, kapag tatama naman, okay naman, ibalik natin. Wala problema, di ba? Tama eh. Alangan. Pero kung alam mong mali, huwag mo na ipagpilitan yung mali. Di ba? Ang dami makukorek, mga doktrina, mga turo. Habang inaaral mo ang salita ng Diyos. Hindi ka magiging bias. Dapat, yun nga, dapat kasi ang tanong, alin sa tatlo ang mataas? Pag sinabing alin, mamimili ka talaga. Which of these are higher? Di ba? Ang tanong alin ang mataas sa tatlo? Ano ang mataas sa tatlo? Okay? Kaya ganyan din pag nagtanong tayo. Habang tinatanong natin siya, gamitan lang natin ng 5W and 1H. Di ba yung nabibigay ko ng illustration? When you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? First place. First place? When you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? Second. Kaya kailangan yung analyze the question. Analyze first the question. At masasagot mo siya ng tama. Analyze mo muna. Nasa karera ka, tumatakbo yun ng karera, nalagpasan mo yung pangalawa. Yung pangalawa na lagpasan mo, nasaan ka na? Hindi sinabing nalagpasan mo yung una. Pag nalagpasan mo yung una, una ka na. Kasi nalagpasan mo yung una eh. Ang pangalawa nalagpasan mo, ito pa rin yung una. Nasa pangalawa ka. Una, English kasi. Amen? Kaya dito, gamitan lang natin ng 5 Ds in doing hermeneutics. Distinguish the genre, digging out the history, discerning the author's intention, drawing out the principle, and determine the application. Amen? Step number 3. Ito. Retrace the historical background. Retrace. R-E-T-R-A-C-E. So, ganyan kahalaga yun, ano? Retrace the historical background. Kasi nga, tingnan nyo yung ito yung ancient text sa manual natin. Tapos merong gap sa modern audience. Diba? Merong malaking pagitan yan. May time gap yan. Merong tinatawag na cultural gap. Diba? So, kaya dapat isaalang-alang yan. Hindi mo, 2020 na tayo ngayon. 2020, pataas na. So, at ang pinag-aaralan natin, ancient talaga. Lumang talata, sinaunang mga talata. Ano una mo isaalang-alang? Yung tinatawag na chronological gap. Chronological gap. Chronology. Ganun, di ba? Yung pangalawa, geographical gap. Pag sinabing geography, saan yun? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin lugar, places. Di ba? O, kailangan mo isaalang-alang yung mga bagay na yan. Kaya dito, sa chronological gap, yung Ecclesiastes 11:1, di ba? Cast your bread upon the waters, and after many days, you shall find it again. Meron palang
geographical na pinag-uusapan doon. Diba? Kaya kailangan sa alang-alang yun. Cast your bread upon the waters. Ihagis mo ang tinapay sa ibabaw ng karagatan. Paglipas na ilang araw, ito ay iyong muling matatagpuan. So, yun pala, yung bread doon, hindi naman pala tinapay na galing sa bakery. Yung bread pala, trigo. Diba? Kaya pag inihagis mo ang trigo sa ibabaw ng katubigan, bukas makalawa, paglipas na ilang araw, maglo-low tide, diba? Tutubo. Yun pala yung ibig sabihin. Sa chronological gap, sabi ni Google, ang chronological gap daw is an unaccounted for break or missing span of time in a sequential timeline of events. May pangyayari na hindi nabanggit sa sequence of events. Parang yung sa Genesis na... Yun, sa Genesis, di ba? Oo, na biglang... May mga tao. Oo, For tapos example. biglang may dumating na isang chapter, isang passage na parang may naputol na ano, Sabi niya, na kwento. hindi na Oo, minsan namamali tayo ng ano doon, interpretation doon. Oh, like for example, tama, no? Genesis chapter 38. Ayun. chapter Isang halimbawa yun. Yung the love story ng kanina yun, ano? Kasi ang kwento ng Genesis chapter from 30, it's all about Joseph. Pero napunta kay Judah and Tamar. Biglang naikwento yun. Singit na singit yun eh. Isang kapitulo buo yun eh. Samantalang ang sequence ng kwento about Joseph. Hanggang 50 na yun, puro Joseph yun eh. Hanggang mamatay na si Joseph eh. Bakit pumasok ang 38? Chapter 38 na walang kinalaman kay Joseph? Sa Revelation, mayroon din chronological gap. Di ba? So, kailangan isang alang-alang yun, ano. Kaya yung mga tanong-tanong nila, saan galing yung mga tao na nakita ni ni Cain, no, sa lupain ng Nod? Yun, chronological Chronological gap. yun. Di ba? Hindi na kailangan ikwento pa ng Biblia, no? Word for word o yung lahi for lahi, no? Ang mga anak ni Adan o ni Eva. Another one, cultural gap. So, from ancient text papunta sa modern audience. So, ang dami mga kultura nito eh. Kultura ng ng mga Israelita to compare with our culture. No? Today, pareho pa. Diba? Ang dami mga pagkakaiba. Doon, isa sa kanilang yung tinatawag na pagka ikaw ay namulubi ka, pautang ka, diba? O magsisilbi ka doon ng ng ilang taon? 6 na taon? Sa 7 taon, pwede ka nang makalaya. Dito walang diba? Mga ganun, Tapos papipiliin ka pa kung mag-stay ka. Pag nag-stay ka, tatatakan ka na. Lalagyan ka na ng hikaw. So, for life, alipin ka na ng tao na yun. O ng pamilya na yun. Pero kapag ka nag-decide ka na umalis na, marami pa ipapadala sa iyo. Yan ang mga nila. So, mga kultura nila. To compare with our culture today. Language gap. Yung pasunod. Diba? Old Testament, Hebrew, Aramaic. Diba? Sa New Testament, Greek. Amen? Ngayon, saan galing Aramaic?
Ito yung ano, native language, Aramaic language, di ba? Yung mga Talita Kumi, Aramaic yun eh. Di ba? So, yun ay native language. Pero yung pangkalahatang lengguwahe nila, Hebrew. Di ba? Pagdating sa Bagong Tipan, Greek language. So ngayon, English language tayo. Di ba? Tapos yung ano, kumbaga sa ano Tagalog. Ano kahalintulad ng Tagalog? Hebrew. Tama ba? So, ano kahalintulad ng Aramaic? Ano ba? Pampango ka, Kapampangan ka, di ba? Cebuano, parang ganun. Yun ang native. Regional, Oh. regional language. Regional language, parang native language. So, hindi talagang national ano. Okay, literary gap. Kita nyo? Inobserbahan ko nga yung yung literary form, yung letter. 'Di ba? Nung araw pagka gagawa tayo ng letter. 'Di ba? Uso dati yung letter paggawa ng sulat. Nauna yung dear name, 'di ba? Dear. Kaka maglalagay ng content. Pero kay Paul, iba yung kanyang style ng paggawa ng letter. 'Di ba? Tingnan nyo, obserbahan nyo yung letter ni Paul. Oh, ito, kay Titus like for example, Titus 1. Nagpakilala siya Paul, a bond servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the faith of those chosen of God and the knowledge of the truth which is according to godliness. Dito, nauna yung pangalan ni Paul. Samantala, pag gumagawa tayo ng letter, pangalan na recipient. And then, yung pangalan mo nasa huli. Dito, una yung pangalan ng nagsulat. No, ng sumulat. Kaya, literary gap. Language gap. Kaya, saalang-alang po natin yung mga bagay na yan. Pag literary, ibig sabihin anyo ng pagkakasulat. Di ba? So, check natin maigi yun. Parang genre. And then, spiritual gap. Spiritual gap. Ito nyo, ang dami palang saalang-alang. Para ma-interpret mo yung ancient text sa modern audience. Di ba? Ayun nga lang Yun nga lang sabi ko, halimbawa, kultura ng Pilipinas kultura ng Pilipinas. Pahabang buhok. Panahon ng 50s, o di ba? Pahabang buhok. Yun, di ba? Kultura nila yun mahaba buhok inapply na. Iba. Di ba? Ang damit. So, kailangan mo muna sipatin yung mga bagay na yun. Hindi pa kasama sa kultura nila. Saan yung pagbabawal mangaral ng babae? Is it cultural gap? Or ano? Di ba? Bakit bawal? Bakit mahigpit na bakit sinabi ni Paul yun? Actually, 2 talata lang naman yun 1 Timothy 2:12, 13 yata. Tsaka yung 1 Corinthians 14. Pero may konteksto pa rin yun. Interpret the text by its context. At kailangan mo isaalang-alang, amen, yung ancient text na yan, ano ang kultura meron diyan? Anong kultura nila? Kaya meron sinasabi si Paul Sabi niya, sa amin, ito ang gawin namin. Sa inyo gawin Kaya, ito yung kalakaran namin.
Hindi niya sinasabing, ganyan din ang gawin ninyo. Di ba? Kaya may mga ganun siya pagsasalang-alang. Okay? And step number 4. Relate the passage contextually. Contextually. Tingnan nyo yung pagsasalang-alang sa Bible o sa salita ng Diyos. Yan, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga talata, mga common na talata na kumbaga sa hindi nabigyan ng tamang pagbibigay ng kahulugan. Kasi ininterpret nila ang isang talata by its text. Tinanggal nila. Pero kung i-interpret mo yan contextually, malalaman mo ang kahulugan. Proper interpretation yan. Like for example, Filipos 4:19, Matthew 18:20, Revelation chapter 3 verse 20. Gamit na gamit yan ang Revelation 3:20. Narito ako, kumakatok sa pintuan. Sino mang magbukas ng pinto para sa mga unbeliever, ano? Ginamit yun, di ba? For spiritual laws. Mga ganun ginawa, for spiritual laws. Filipos 4:13. Ayan po, 2 Corinthians 9:6-7. Yan lang ang mangilan-ngilan, pero sandamakmak po mga talata. Amen? Kumbaga sa hindi nabigyan ng tamang hustisya ng mga tagapangaral. Okay. Meron na naman tayong rito. Nakita niyo sa gitna, text. Amen? Text. Ano nakasulat? Yung text, meron tinatawag na immediate context. Amen? Pag sinabing immediate context, ano yun? Katulad na binasa ko sa inyo. Halimbawa, Filipos 4:19. Ang konteksto niya, from 15 hanggang 19. Halimbawa, Matthew 18:20. Ang konteksto niya, from verse 15 hanggang 21 na tayo. Hindi lamang, di ba? Huwag tatanggalin ang verse 20. Ano nangyayari kasi tinatanggal ang verse 20? Inaalis sa immediate context. That is immediate context. Isaalang-alang po natin yung mga yan. Pagtapos po, dapat sunod na isaalang-alang, yung major section. Diba? Major section. Okay, like for example, ito nga, narito tayo halimbawa sa 1 Timothy chapter 2, chapter 4. Ang pinag-uusapan dito, yung apostasy. Di ba? Nakapaloob lahat sa subject ng apostasy hanggang saan? From verse 1, hanggang saan? Pwede ituloy hanggang verse 16. Kaya nga sabi po ng verse 16, pay close attention to yourself and to your doctrine. As you do this, you will ensure your salvation and to those who hear you. Sabi ng NASB, pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. So, that is immediate context. Sa chapter 5, ano sa pinag-usapan? Honor widows. Diba? Pagrespeto, paggalang, saan? Sa mga balo, diba? Mga byuda. Tapos may explanation naman dyan. Sino talaga yung totoong byuda. Okay? So, major section. And then,
book context. Diba? Merong book context. Kasi merong immediate context, tapos merong tinatawag na yung sumunod, major section. So, halimbawa, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7. Diba? Mga pinagsama-sama mga kapitulo. Tapos sa sumunod na book context. Ang aklat ng Mateo, meron po siyang pinatutungkulan talaga. Di ba? Kaya kailangan isalang-alang yun. And then, same author. Same testament. Kaya mapapansin ninyo, no? Yun nga, nagsimula sa talata hanggang mabuo ang buong Biblia. Amen? Ito na, whole Bible na yung hawak natin. At meron po talagang, ang kabuuan ng Biblia, meron siyang pangkalahatang layunin. Di po ba? Tawag dito, the logical context. Yan po. Tingnan nga po natin Colossians 2:16. Colossians 2:16. Kaya huwag na kayo magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamumuno. So, therefore, no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day. Saan siya nakapaloob? Sa kabuuan ng Biblia, nasa siya, nilagay ko siya sa huling circle eh. No? Same Testament. Nasa huling circle. Yung book context, tingnan yung book context. Basa po sa John chapter 20, verse 30 to 31. John 20. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. So, ano ang pinaka-purpose ng aklat ng John, Book of John? Sabi roon, therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ. That is the first purpose. Diba? That you may believe that Jesus is the Christ. Ano pa? So that you may believe that Jesus is the Son of God. Pangalawang layunin. Diba? At yung pangatlo, and that believing you may have life in His name. O, 3 puntos na yun eh. No. Pangkalahatang layunin ng aklat ng Juan. Amen? Klarong-klaro yun. Explicit yun ang tawag doon. Explicit. So, step number 5. Laras pa palaya. Parang hindi kakayanin to.
Sige, hanggang dito na tayo. Step number 5. Recognize the literary genres and figures of speech. So, pag sinabing literary genres, Tagalog, anyo ng pagkakasulat. Kailangan natin isaalang-alang yun. Di ba yan ang unang hakbang? Distinguish the genre. Iisa-isahin natin ang mga genre na yan next time. Next week. So, ano po yung 5 bagay in connection to exegetical investigation? Una, read the passage like a pro. Pangalawa, realize your subjectivity. At pangatlo, retrace the historical background. Para ma-retrace natin, kailangan natin ikasaalang-alang yung tinatawag na gap between ancient text and modern audience. Pang-apat, relate the passage contextually. At panlima, recognize the literary genres and figures of speech. So hanggang dyan na lang muna tayo. Sunod natin pag-uusapan yung mga literary genres na ito. Dami na ito, di ba? Andyan yung apocalyptic, biography, encomium, exposition, narrative, oratory, parable, pastoral, poetry, prophecy, mahaba, proverb, satire, tragedy, wisdom. So, ang ganyan muna. That's all. Thank you po for your time. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Let us pray. Pastora Julie, close us in prayer. Sige po. Salamat. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na pinagdalog mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, kay Bishop na patuloy na ginagamit mo para ihayag, Panginoon, ang mga katotohanan tungkol sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po, palawigin mo po, Panginoon, at bigyan siya ng magandang kalusugan, Panginoon, para magamit mo pa siya sa mga maraming lingkod mo, Panginoon, na nais matuto na iyong mga salita. Salamat, Lord, sa bawat isa na patuloy na ikaw ang gumagabay at nagtuturo at nagpo-provide, Lord, ng financial provisions para sa pambayan namin, Panginoon, sa mga aming pag-aaral. Salamat, Lord. Ingatan mo ang bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa mga napag-aralan namin. Tunay na dakila ka at kapuri-puri, Panginoon, ang iyong banal na pangalan sa lahat ng kabutihan mo at pagpapahayag mo, Panginoon, ng mga katotohanan tungkol sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.